Ito ang pinakabagong adventure scooter na nilabas ng Fecon ngayong taon. At ito ay ang ADB 150, the ultimate version. Gaano nga ba kaganda ang motorsiklong ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Pagdating sa kanyang physical appearance mga ka-LM, masasabi natin na very attractive din talaga yung kanyang dating. At ang unang umagaw sa aking atensyon mga ka-LM ay itong nandirito sa gitna. Ayan o, kung makikita nyo mga ka-LM, kitang-kita naman sa camera, mayroon na po itong built-in na camera. So very visible na po yung ating mga surroundings. So yan po yung isa sa mga best feature na makikita natin dito sa kanilang Fecon ADB 150. At the same time, napakaganda rin nitong kanyang front cover dito na parang matte color. At the same time, parang nagsilbi nitong ngipin dito sa harap. And then dito naman sa taas, may makikita po tayo dito na ADV na naka-intact. So matte color naman po ito na black. And then pagdating naman po rito sa kanyang daytime running light, ayan o, nagkaroon ng round dito mga ka-LM, tapos nagkaroon ng sharp edges dito sa dulo. So napakaganda rin ang pagkakadesign nitong kanyang daytime running light. Anyway mga ka-LM, nandirito na po pala itong kanyang turn signals. Ayan o. So hindi po siya katulad ng ibang mga adventure scooter na nakapop up po yung kanyang turn signals dyan sa may itaas. So kagandahan yan, syempre included na po siya rito. So nothing to worry about na baka may mga mabaling parts. And then, ang pinaka center of attraction para sa akin mga ka-LM, ito pong kanyang napakagandang headlight. Dahil nga po ito ay equipped with dual projector lamp. Ayan o. So nagkaroon ng partition dito. Ganon din dito sa kabila mga ka-LM. So nagkaroon siya rito ng apat na projector lamp. Which is ang kagandahan naman yan mga ka-LM is nakakapag-provide po yan ng high visibility pagdating ng gabi. Kasi nga po napakaliwanag ng buga ng kanyang ilaw. And then dumako naman tayo rito sa side. Ayan o, mayroon tayong makikita rito na decal. So mayroon po tayo ditong gray, so hanggang dito yan sa ibaba. And then black color naman dito. So para siyang arrow type. So minimalist decal lang naman yung mga nilagay nila rito. And then dito naman, may makikita po tayo rito na TCS and silver color and then red background. So glossy type po rito. Ang kagandahan po na ito mga ka-LM, mayroon na po siyang traction control system. At ang kagandahan niyan mga ka-LM, ito pong ating adventure scooter ay nakakapagbigay ng highest stability pagdating sa mga cornering at mga madudulas na daanan. Dahil talagang maaasahan ang TCS or traction control pagdating sa mga ganyang situation. And then mapunta naman tayo dito sa kanyang front fender. So glossy black naman po yung kanyang fender dito, napakaganda rin naman. At the same time, may makikita po tayo rito na ABS in white color. So meaning to say, equipped na po ito ng anti-lock braking system. Ang kagandahan naman nito mga ka-LM, pagdating naman sa mga sudden brake or sudden stop, nothing to worry about dahil hindi po maglalak itong ating mga preno. Kaya maiiwasan po natin na masemplang or mag-skid yung ating mga gulong. Pagdating naman po rito sa kanyang rotor disc brake, equipped naman po ito ng flower rotor disc brake. So napakaganda niyang pagmasdan. Along with 2-pot caliper. So gray naman po yung color nito. And then naka-mags type po ito na glossy black. At pagdating naman po sa mga sukat ng gulong, ito po ay mayroong 110/80-14. At ang kanyang gulong na stock tires mga ka-LM ay equipped with semi-dual purpose pattern tires. So talagang ideal ang scooter na ito pang on and off-road condition. Pagdating naman sa kanyang front suspension, ito makikita naman natin mga ka-LM black color. Ito po ay traditional telescopic fork. And then nagkaroon po siya dito ng rubber cover. At dito sa gitna may makikita po tayo dito na added reflector lights. Mapunta naman tayo dito sa itaas. Napakaganda rin itong pagkakadesign ng kanyang windshield mga ka-LM. So clear naman po itong visor niya. At the same time, kagandahan nito is adjustable din. Ayan. So pwede mo po itong i-adjust depende po sa inyong riding preparation. Mapunta naman tayo dito sa kanyang fully digital panel display. Ayan o, napakalaki. Anyway mga ka-LM, 7-inch po ito. So ito yung mga pinakamalaking nakita natin pagdating sa mga adventure scooter. Anyway, hindi natin maipapakita sa inyo kung ano po yung mga features na pwede nating makita dito sa kanyang panel display dahil ito pong scooter na ito ay hindi po siya activated. Anyway, meron po siya ritong cover para naman sa direct sunlight. Mapunta naman tayo dito sa kanyang mga buttons. Meron po tayo ritong pa-switch. Mayroon din naman tayo ritong selector. May back and set. So ito po yung selector para po dito sa kanyang meter panel display. And then mayroon naman po tayong high beam and low beam.
may turn signal selector, and then yung kanyang horn. At nandito naman po itong kanyang rear brake. Anyway mga ka-LM, nakikita ko rito mayroon po siyang adjuster. So depende po sa distance, kung mahaba yung kamay mo, pwede mo po itong ilayo. Kung medyo maliit naman ang yung kamay, pwede mong ilapit para yung distance is comfortable. And then may makikita naman tayo rito na park brake lock, na kung saan ay pwede po natin gamitin sa mga incline or decline na parking area para hindi po mag-skid itong ating scooter. And then mapunta naman tayo rito sa kabila. Ang button naman makikita natin dito is itong kanyang traction control, oh. Manual, pwede po natin siyang patayin. So yun po yung kagandahan, di ba? Kasi nga depende naman sa riding condition. So pwede nating i-on or i-off itong kanyang TCS. May hazard na rin to mga ka-LM. Ito po yung kanyang button. And then ito po yung kanyang on and off ng mga ilaw. Sa ibaba naman ng kanyang electric starter. At dito naman po ang kanyang front brake. Ganon din mga ka-LM, may adjuster po yan. Makikita naman natin itong kanyang naked handlebar mga ka-LM, napaka-flawless. And then dito naman sa gitna may makikita po tayo rito na FKM. Mapunta naman tayo dito sa ibaba. Ito naman po itong kanyang glove box. So push lang po natin para mabuksan. Ayan. So maluwag din mga ka-LM itong kanyang glove box. And then ang mga makikita natin dito sa loob, ano ba itong mga nandirito? So mayroon tayo ditong cigarette lighter connection. So meaning to say, pwede po tayong gumamit dito ng car lighter siguro. Kasi yun yung nakikita kong sign dyan. I'm not sure. And then mayroong mga red and yellow dito na button. So ang mga nakalagay dyan na indicator is lock, activate, and then lock. So hindi natin alam kung para saan. So close na natin yan. Dito naman sa gitna mga ka-LM ay makikita po tayo rito na USB charging port. Ayan o, USB ready na po siya. So para naman po sa mga kababayan natin na mahilig mag long rides, no, anytime anywhere, pwede kayong mag-recharge ng inyong mobile phone kapag nalobat. Punta naman po tayo dito sa kabila. So nandito naman yung kanyang ignition. So anyway mga ka-LM, ang kagandahan nito is keyless na siya. So nandito po yung kanyang remote. Napakabigat din, oh. Premium looks yung datingan, and then yung feels. Mabigat talaga siya, oh. And then chrome color yung kanyang mga pindutan. Anyway, mga ka-LM, makikita natin dito, syempre, yung ating selector. So pwede nating i-select doon po sa mga certain na kailangan nating gamitin. For example, ito pong kanyang fuel. So meaning to say, magbubukas po itong kanyang fuel tank. Pero since hindi ito activated, hindi po natin yan mabubuksan. And then ang makikita po natin dito, mayroon po siya ritong auto on and off. So meaning to say mga ka-LM, ito po ay equipped with idling stop system. Ang ibig sabihin po niyan mga ka-LM, ito po yung kapag ikaw po ay nakahinto ng bahagya sa mga traffic situation, 5 to 3 seconds pwede pong mamatay yung engine ng ating motorsiklo. At kapag in-engage mo po itong kanyang throttle, mag-o-on na po yung ating engine. So sa ganong paraan ay nakakasave po tayo ng more fuel at the same time less emission. Mapunta tayo dito sa ibaba, makikita natin dito itong kanyang footrest. Ayan o. So medyo spacious din itong kanyang footrest mga ka-LM. Meron din po siya ritong footrest extension, and then rubber po yung kanilang ikinover dito. And then dito naman po sa kanyang side cover, so mayroon tayong makikita rito na decal na black, yung pahaba na yan, along with gray color. The same time nagkaroon ng bilog dito sa gitna, at may makikita tayo rito na ADB, ayan o. So naka-emboss po yan, black color. Nagkaroon naman ng 3-tone color combination dito sa ating colors. Kaya kung mapapansin nyo, very attractive din yung kanyang dating. So ito, glossy red, glossy black, and then chrome color na silver. Ayan. So subukan naman nating sakyan para makita natin kung fit ba itong ating paa dito sa kanyang footrest. So kasya naman, kasya naman. Kasyang-kasya naman. At the same time, pwede po nating i-extend itong ating paa kapag tayo ay nangangalay sa mga malalayong biyahe. At ngayon naman mga ka-LM ay susubukan nating sakyan itong Fecon ADB 150, the ultimate version. Para man malaman natin kung gaano nga ba ito kataas. Anyway, my height is just around 5'6". Ayan o. So makikita nyo naman, ito po yung aking paa. So medyo lapat naman dito po sa ground. So hindi naman tayo nahihirapan. Kaya masasabi ko na talagang very comfortable ito para sa mga kagaya ko na 5'6" in height. And then pagdating naman sa mga kababayan natin na hindi masyadong katangkaran, pwede naman po tayong mag-adjust ng ating mga suspension sa harap at likod. So nandito naman po itong kanyang side stand. Ang kagandahan nito mga ka-LM, equipped naman po ito ng side stand engine cut-off. So ang kagandahan po nun, kapag naka-engage po itong kanyang side stand ay hindi po mag-a-activate ang ating scooter.
So sa ganung paraan ay maiiwasan po nating madisgrasya dulot po nitong kanyang side stand. Nandirito naman po itong kanyang center stand. At the same time yung kanyang pillion step, ang ganda rin ng pagkaka-design. Ayan fit na fit dito sa kanyang lagayan. So chrome color naman po yan. Pagdating naman po dito sa engine, ayan so matte black color itong kanyang engine. And then nakalagay rito is hybrid. So hybrid na din pala itong engine itong isang ito mga ka-LM. So anyway, yung mga hybrid, different naman po yung mga specs niyan. Sometimes mayroong power assist, yung iba naman for efficient or fuel efficiency, di ba? Less emission. So depende kung ano po yung specs na inilagay nila diyan sa kanyang pagka-hybrid. And then mayroon naman pong FKM na nakalagay rito na naka-intact. At the same time, ito po kanyang air filter, may nakita po tayo rito na nakalagay is 4 valve liquid cooled. Ayan So naka 4 valves na po to. Malakas po yung kanyang hatak. And then naka liquid cooling system, so pwede ibabad natin pagdating po sa mga malalayong biyahe nating to worry about. Dahil nga ang liquid cooled ay maaasahan pagdating sa mga babaran. At dito naman sa kanyang side cover, may makikita tayo rito na red color along with gray. So hanggang dito sa dulo yan. And then may makikita tayo rito na FKM. So ito naka-emboss to in chrome color. So attractive din yung kanyang dating. Punta naman tayo rito sa kanyang grab bar. Ayan napakaganda rin itong kanyang grab bar. Sturdy feels and then silver color. At ang kagandahan niyan, mayroon na po siyang lalagyan ng top box. So built-in na yan. Hindi mo na kailangang bumili. Paglabas po ng kasa, pwede na po kayo agad maglagay dito ng top box. Mapunta naman tayo dito sa kanyang shock absorber. Ayan, napakaganda rin pala ng inilagay ni RAL rito mga ka-LM. Dahil equip po ito ng dual sub-tank shock absorber. So anyway, ang ganda rin ng kulay kasi nga gold color along with silver, tapos glossy black naman po itong kanyang coil spring. Napakaganda rin yung pagmasdan. Anyway, nakakapagbigay po ito ng more reliable pagdating po sa smooth na bouncing performance. Kaya napakaganda talaga nitong mga dual sub-tank shock absorber. Mapunta naman tayo dito sa likod, dito po sa kanyang taillight. Ayan, napakaganda nitong pagkakadesign ng kanyang taillight. So B-shape design yan mga ka-LM. LED na po yan. At ang kagandahan yan mga ka-LM, ayan nakikita nyo itong naka-emboss dito na nakaumpok. Mayroon po yung camera na built-in. So yan po yung isa sa mga nagustuhan ko sa kanyang best features. The same time, nandito naman po yung kanyang turn signal. So LED na rin po yan. Mayroon po tayong added reflector sa gitna. Mayroon din po tayo ritong plate light. At ito pong kanyang rear fender ang nagsisilbing kanyang plate holder. Then mapunta naman tayo sa kanyang braking system. Dito po sa baba. Ayan, so equip po siya ng flower rotor disc brake. Along with single pot caliper na dark brown. At pagdating naman po dito sa kanyang gulong, ito po ay mayroong 130/70-13 at CST tires po yung kanilang nilagay rito. At the same time, napakaganda talaga nitong kanyang semi-dual purpose pattern tires. At makikita natin mga ka-LM na mayroon pa po itong second motion na rear fender. So ito po, nilagay nila ito, medyo mahaba, para just in case mga ka-LM pagdating po ng mga rainy season ay maiwasan po nating matalsikan itong body parts ng ating scooter. And then very attractive din mga ka-LM itong kanyang stock na exhaust pipe. Ayan So nagkaroon po siya ng touch ng carbon dito, black po yan. Yung kanyang tip is matte black. And then chrome color naman po itong nandirito sa gitna. Pagdating po rito sa kanyang head protection guard. And then nandirito naman po itong kanyang radiator cover. And then pagdating naman po rito sa kanyang upuan, sturdy feels at the same time napakaganda nitong nilagay nila itong kanyang seat cover. So ang ganda ng pagkakatahi niya mga ka-LM. It gives more premium looks. Ngayon naman ay bubuksan natin itong kanyang underseat compartment. Ayan. So itong kanyang underseat compartment mga ka-LM, enough naman po. Kasi nga kung mapapansin natin, para lang po siyang Honda Click like that. Pero enough na po yan mga ka-LM. Marami na rin po tayong mailalagay dyan na mga personal belongings. At ang presyo po ng ating pinakabagong Pecon Venture 150, the ultimate version, ay nagkakahalaga po ng 170,000 pesos. At para naman sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interested na kumuha ng motor na ito, ay maaari nyo po silang bisitahin dito po sa Carmack Dagupan, Pangasinan. At ito naman po ang kanilang contact number na maaari nyo pong tawagan or i-text para sa lahat ng inyong mga inquiries. At para naman po sa mga kababayan natin na gustong magpunta rito, ang kanila pong operation time is starting 8 AM until 5 PM from Monday to Saturday.